The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus revealed himself again to his disciples at the Sea of Tiberias. He revealed himself in this way. Together were Simon Peter, Thomas called Didymus, Nathanael from Cana in Galilee, Zebedee's sons, and two others of his disciples. Simon Peter said to them, "I am going fishing." They said to him, "We also will come with you." So they went out and got into the boat. But that night they caught nothing. When it was already dawn, Jesus was standing on the shore. But the disciples did not recognize that it was Jesus. Jesus said to them, "Children, have you caught anything to eat?" They answered him, "No." So he said to them, "Cast the net over the right side of the boat, and you will find something." So they cast it, and were not able to pull it in, because of the number of fish. So the disciples whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord." When Simon Peter heard that it was the Lord, he tucked in his garment, for he was lightly clad, and jumped into the sea. The other disciples came in the boat, for they were not far from shore, only about 100 yards, dragging the net with the fish. When they climbed out on the shore, they saw charcoal fire with fish on it and bread. Jesus said to them, "Bring some of the fish you just caught." So Simon Peter went over and dragged the net ashore, full of 153 large fish. Even though there were so many, the net was not torn. Jesus said to them, "Come, have breakfast." And none of the disciples dared to ask him, "Who are you?" because they realized it was the Lord. Jesus came over and took the bread and gave it to them, and in like manner the fish. This was now the third time Jesus was revealed to his disciples after being raised from the dead. My dear sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Totoo nga pong nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo. Siya'y muling nabuhay, hindi po siya isang multo, hindi siya isang ilusyon o isang produkto lamang ng imahinasyon upang ipakitang totoong muli siyang nabuhay. Nagpakita po siya sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang okasyon, sa iba't ibang pagkakataon. Kay Maria Magdalena, dun sa hardin, malapit sa kanyang pinaglibingan. Dun sa dalawang magkaibigan, pauwi. Nandoon sa daan, patungong Emmaus. Nagpakita siya sa Jerusalem, sa pagtitipon ng mga alagad. Ngayon, ating natunghayan na nagpakita muli ang ating Panginoong Jesucristo sa may dagat, sa Tiberias. Iba't ibang okasyon, iba't ibang pagkakataon. Hindi lamang sa pagkakataon na sila ay nananalangin, kung hindi sa ating Ebanghelyo ngayon, nakita natin na si Jesus ay nagpakita habang ginagawa nila yung kanilang trabaho, yung kanilang nakasanayan na ang mangisda. Marahil si San Pedro at kanyang mga kasamahan ay punong-puno pa rin ng sama ng loob sapagkat ibinigay lang kalang buhay sa ating Panginoong Jesucristo, pero mukhang walang nangyari sa isipan nila na matay ang ating Panginoong Jesus. Maring sa isipan nila sila'y bigo. At anong gagawin nila kung sila'y parang talunan? Sila'y nagbalik sa kanilang kinagawian. Sila'y mangingisda na lamang. Marahil, hindi lamang masama ang loob ni San Pedro at ang kanyang mga kasamahan. Marahil, punong-puno rin sila ng feeling of guilt sapagkat iniwanan naman nilang ating Panginoon. 3 beses na itinakwil ni Pedro ang ating Panginoong Jesucristo. Marahil, bukod sa sama ng loob, sila rin ay nanduroon yung takot. Ang nangyari,
Tinatwa natin ang ating Panginoong Hesus, iniwanan natin siya. Kaya nga naman, para marahil magamot ang pakiramdam nito, ginawa nila'y nangingisda na lang uli, balik sa dating gawi. Magdamag silang nangingisda, pero mukhang bigo na naman sila. Wala silang nahuli ni isa. Ano ba tong kapalaran nito? Bigo sa pagsunod sa ating Panginoong Hesus, tapos mukhang bigo na naman sa kanilang hanap buhay. Pero doon sa gitna ng kanilang kabiguan, paglipas nung magdamag, magmamadaling araw na, dumating ang ating Panginoong Hesus. Di lang nakilala sa umpisa. Dumating si Jesus at nagbigay sa kanilang direksyon. Ihulog niyo muli ang lambat sa may gawing kanan. Makakahuli kayo ng marami. Sa oras na parang wala ng pag-asa, eto na naman si Jesus. Sila'y tinutulungan, binibigyan na naman ng direksyon ng kanilang buhay. Sumunod naman po sila at napakarami ng kanilang nahuli, 153. Kay San Juan, ang manunulat ng Ebanghelyo, ang mga bilang ay symbolic. Sabi ni Saint Jerome, kaya 153 kasi nung panahon na yon, ang isda raw, no? Doon sa dagat na yon, yung uri ng isda ay 153. Lahat ng klase, no? Nanduroon na. Sinasabing ito'y simbolo ng gagawing pangingisda ng mga alagad sa tao. Hindi lamang isda sa dagat. Tatandaan natin na nauna nang sinabi ng ating Panginoong Hesus nung sila'y tawagin, gagawin ko kayong mangingisda ng sambayanan, tao nang uhulihin ninyo. Parang sinasabi sa atin, kay bigo sa umpisa, pero ngayon nandirito na naman ako. At muli ko kayong isusugo, mangingisda uli kayo sa buong mundo, sa lahat ng bansa. Kahit na napakarami ng isda, hindi napunit yung kanilang lambat. Ito'y sumisimbolo sa ating simbahan. Sinasabi sa atin na sa kaharian ng ating Panginoong Yesus, kahit na napakarami, kasya tayong lahat. Lahat ay pwedeng pumasok. Makasalanan, banal, inclusive ang ating simbahan. Lahat ay pwedeng tanggapin sapagkat kasya tayong lahat sa pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo. Pagkatapos ay inanyayahan sila ng ating Panginoon na mag-umagahan. Come, let us have breakfast. Di po ba't napakagandang gesture na galing sa ating Panginoong Jesus? Dati kayong bigo, iniwanan ninyo ko, nagtaksil kayo. Pero ngayon, let us renew our relationship with each other. Mag-umagahan na naman tayo. Kumain tayo. Mag-usap tayo. Patuloy tayong inaanyayahan ng ating Panginoong Hesus na lumapit sa Kanya. Maaring nakaranas tayo nung nakalipas na panahon ng kabiguan sa buhay. Maaring hindi tayo naging matapat sa Kanya. Maaring iniwanan natin Siya. Pero ang Panginoon, patuloy nating matatagpuan kung saan man tayo nagtatrabaho. Matatagpuan natin siya sa piling ng mga mangingisda. Matatagpuan natin siya marahil sa piling ng mga karpintero, sa piling ng mga businessman. Ano man ang gawain mo sa buhay, educator ka man, sabi ni iba, plain housewife, nandiriyan ng ating Panginoon. Lalo na sa mga sandali na nararamdaman natin na parang nawawala na tayo ng pag-asa katulad ng mga alagad. Marahil lalo na doon sa mga sandali na dinaramdam natin yung pasakit sa ating kalooban, nandiriyan ng ating Panginoong Hesus, dumarating, nagbibigay ng gabay, nagbibigay ng direksyon, at tayo inaanyayahan na palalimin muli natin ang ating ugnayan sa Kanya. Come, let us have breakfast. At nakilala nila muli ang ating Panginoon. Kung ating muling nakikilala ang ating Panginoon,
palatandaan na nandiriyan siya kung patuloy natin siyang ibabahagi sa ating kapwa. Naway maging saksi tayong lahat ng ating Panginoong Hesukristo ay buhay, maging sa ating nakabagong panahon. Matatagpuan natin siya sa ating gawain sa araw na ito, araw-araw. Magtiwala po tayo na hindi tayo iwanan ng ating Panginoong Yesus. Patuloy niya tayong gagabayan. Patuloy niya tayong sasamahan hanggang sa marating natin ang kanyang pangakong biyaya ng buhay na walang hanggan.